Ayan, good morning, good morning, good morning. Nako, ayan, umpisahan na natin para makarami tayo. Wala sila nakitang butas sa Davao para ikaso. Hindi natin alam sa kanila. Ang tanong, may napala ba sila? Ang tanong, kakaso-kaso ba yon? Hindi kasi, ito para sa akin ito para sa akin. Pagpalagay natin, may nakitang sira. May damage. Pagpalagay natin, yung rack netting, sinabi nila, standards. Substandards. Pagpalagay natin, di ba dapat ang kini-question yun, yung DPWH? Dapat ang kini-question doon, yung COA? Di ba? Kasi yung mga ganyan mga minimal na bagay, malay mo yung pangalawang halo, medyo matabang. Kasi sa kabuuan naman, nandyan naman yung proyekto, nakikita naman nila sa Davao may damage. Maganda. Tapos ilang parte may damage. Hindi naman buong parte gumuho. Yung project nandun lang naman. Tapos yung rack netting, di ba pagka rack netting, dapat ano lang yun, yung net lang. Net nga di ba? Biruin mo ngayon sa Davao, nakita nila meron pang cyclone wire. Di ba? Oh, pero bago, ang nakapagtataka, bakit nasa Davao sila? Ibang klase ano? Ibang klase. Samantalang ang nangyari yung mga pagbaha na yan, grabe ang dinanas. Ito nakikita ninyo sa litrato. Ito yung nakikita ninyo sa screen. Kita nyo yung mga nasalanta ng bagyo na yan? Kalunos-lunos ang inabot ng Cebu. Yan, kagagawa niya ng mga tiwaling politiko. Gagagawa niya ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Di ba? Kagagawa nila yan. Kita nyo naman Kagagawa niya ng mga kongresista na mga mahihilig sa kickback. Grabe, di ba? Kalunos-lunos ang sinapit. Yang mga yan, mga taxpayer yan. Nagbabayad ng buwis para saan? Para saan yung pagbabayad nila ng buwis? Para maibalik sa kanila yung serbisyo ng gobyerno. Ito mo mga container ba lumulutang Gaano kabibigat yan? Kagaya niyan, ilan yung namatay? 52. 52 confirmed dead. Kita mo yan? Di ba? Nasaan yung 5,500? Hindi. Ayon kay Manuel Bunuan, 9,800 mahigit na flood control project. Almost 100 na. Biruin mo, taxpayer money para gawin yung serbisyo, di ba? Babayad ka ng buwis. Para saan yung pagbayad mo ng buwis? Siguro para mapagawa yung kalsada, magpagawa ng flood control project para pagka umulan, bumaha, hindi kayo tamaan ng baha, hindi lumubog yung pamamahay ninyo, na binuo ninyo, na pinangarap ninyo, yung mga gamit ninyo, yung mga sasakyan ninyo, lahat yan, binili ninyo yan ng merong buwis. Lahat yan, binili ninyo yan, may tax. Tapos ganito mangyayari. Binili ninyo yung bahay, may tax. Binuo ninyo yung bahay, may tax ang mga materyales. Binuin mo yan. Tapos ganyan na nga abutin. Tapos mayroong mga mangilang-ilan na tiwalin opisyal ng gobyerno ang may kagagawa ng mga animal na pangyayari na yan. Di ba? Nasaan sila? Nasaan sila? Tingnan mo ang mga nangyayari dyan, 26 billion. Anyari? Malamang yung mga flood control project na itinayo dyan, wala na. Inanod na rin ang baha. Tapos pupunta kayo sa Davao. Anong pinagagawa niyo sa Davao? Doon kayo mag-iimbestiga? Talaga? Ano hinukay nyo? Nagukay kayo ng ano dyan? Ng Yamashita Treasure? Yamashita Treasure ba ang hinahalukay nyo dyan? Nakita nyo yan? Bukod sa rock netting na kulay green, meron pang, ano tawag dito? Cyclone wire. May cyclone wire pa, bakal yan. Ayun hinira pa may nagla dyan. Sinira nyo pa yan. Yung net daw na kulay green, puta, may nakita kong video ginugupit. Ang ayos-ayos sa pagkakalatag ng mga yan, puta, ano pinagagawa nyo dyan? Ginugupit yung net sa ilalim mo. Ha? Ano bang hinahanap nyo dyan? Ang laki ng show. Ha? Talaga? Mayor Magalong, hindi ba sampal sa pagmumukha nyo yan? Hindi ba sampal sa pagmumukha nyo yan? Mayor Magalong? Ano sabi? Kailan daw kayo mag-inspeksyon sa project ni Sandro Marcos at saka ni Martin Romualdez? Halata kayo masyado Halata kayo. Di ba? Anak ng tutyang kayo. Mayor Magalong, bakit? Kala ko ba nag-resign ka na, Mayor Magalong? Bilib pa naman ako sa'yo kasi nag-resign ka. Bumalik ka kasi si Romualdez siya nga pala. May tanong lang ako, Mayor Magalong Yung sinasabi mo na sangkot na dapat makulong. Sinabi mo dapat makulong. Si Saldico at saka yung kanyang amo na si Martin Romualdez, di ba sabi mo? Dapat makulong.
Bakit hindi ka pumalag sa sinasabi ni Boying Rimulya na neglect of ano daw yun? Ate Kyoko Sodo, thank you ah. Ano nangyari Magalong? Ah, Sir. Hence, ano yung participation mo din dito, sir? We have a... Pero kasi kaming... Meron kaming... tinatanong ka kung anong partisipasyon mo dyan, Mayor. Hence, ano yung participation mo din dito, sir? We have a... Pero kasi kaming... Meron kaming... Or part ka pa rin ng ICI, sir? No, not part of ICI. Okay. Thank you. And do we have specific instruction to focus on Davao, sir? Wala naman kasi nationwide ngayong yung 421 na na tinurn over sa amin ng DPWH. Nationwide ito. Kaya ang focus natin actually is sa Central Luzon Ang focus natin ay si Central Luzon. Punta sa Davao kayo. Ah. Ang ginagawa niyo dyan? Kaya lang, ang sinasabi nga ng iba is bakit pa kayo nagpo-focus sa Bulacan? That's why makita nyo ngayon, meron kayong mga teams na diniploy sa ibang area. So nagkataon na kami ang nag-deploy dito sa Davao. Wow, palakpakan! Palakpakan! Di ba? Kayo talaga naatasan na dalawa pa kayo ha, sabay pa ha. Comment na po ninyo na sinasabi nila na bakit dito sa Davao nag-investigate na sa Cebu po yung baha. Ang Cebu is as of now ongoing ang rescue operation doon. So it will also come yung sa Visayas specifically sa Cebu. As of now is parang wrong timing naman kung ngayon tayo pupunta doon. But definitely may mga team na nakatoka doon to include Region 8, Region 2, Region 1, of course yung 4B and 4A. And 5. Sa diversion route kanina, ano yung Bakit pili yung mga sites, sir? Ay, inspection ninyo? Yung diversion kasi that's related kasi doon sa rock netting mapapansin nyo kanina. Nag-inspect tayo doon sa rock netting. And then part kasi ng kontrata doon is parang merong kalakip na widening ng pasada. May na-receive ka na complaint, sir, with that? Dun sa ICI? That's why you inspected it today? Yes. So walang widening na nakita doon? May tinuturo yung district engineer nga na widening on both sides of the road. Kaya sinasabi niya kanina na wala nang sidewalk, so it's part of the road widening kasi nga two-way yun. So parang nakataon niya ng madalas accident ron. Kaya they intended to widen yun. Putang ina, bakit sinira niyo yan? Kaya Ba't tinanggalin niyo yan? they intended to widen yun. Sir, para sa patas din na investigation, sir, not in Davao lang din. Are we expecting also, or ICI will be going also to Ilocos and other areas ng Philippines? Definitely. Pero iiwasan niyo yung proyekto ni Sandro. Baka nga ang inspeksyon niyo doon sa Ilocos mga proyekto ng mga kalaban pa ninyo sa politika eh. Hindi nga ito sa akin lang ito sa akin lang naniniwala ako na walang ghost project sa Davao. Maayos ang mga project doon. Kung meron mga siguro nakakalusot hindi na yan sa tawag nito sa ano ng mga Duterte. Yan ay pakana ng mga DPWH yan at saka COA. Ang masaklap lang dito, baka pagdating sa investigasyon, kausapin yung district engineer at ituro si Pulong na tumanggap ng komisyon kahit wala. Alam mo naman putang ina mga yan eh. Yung mga nakaupo ngayon, putang ina puro utak kriminal. Puro utak kriminal yan eh. Pwede kang gawan ng kahit anong kwento. Pwede. Kung gugustuhin nila. Yan yun. Di ba? Hindi ako naniniwala ako na walang substandard dyan, walang ghost project dyan. Lahat yan matitibay. Pero hindi mo naman lahat yan mababantayan di ba? Hindi mo lahat yan mababantayan. Minsan may mga DPWH na pinakontrata sa iba, okay, may mga kontraktor subcontract. Ang masaklap nga lang dyan, baka gumawa ng kwento para sirain ang mga Duterte. Ganyan yan sila. Basta utak kriminal, utak magnanakaw. Utak walang utang na loob, utak ng mga sinungaling, lahat na lahat na yata nakasamaan sa mundo, kinuha na nila. Di ba? Ayan ang nakakatakot dyan eh. Have you received any complaint also, sir, from there? Yes. What specific project, sir? Mga flood control din. Kasi kung mapapansin ninyo, ang focus natin during the past weeks na sinabi namin is on the flood control. But of course, we cannot also prevent other citizens from submitting ibang mga projects na they deem na dapat na-investigahan din. So, although we want to focus sa flood control para nasa ganun matapos agad yan, so we have to also try to entertain yung mga projects pertaining sa mga infrastructure. Sir, may post po si as Governor Pam regarding po dun sa pagbaha. Nahanap niyo po kung nasaan po yung 26 billion peso na flood control project ng Cebu. On the part po sa DPWH, ang pinagiging hakbang upang masagot itong tanong ng gobernador. Nandun po si Secretary ngayon. And sigurado po ako na yung katanungan po ni Governor ay akmang nasasagot po ni Secretary. Pero naman, gusto pong i-emphasize na ang DPWH sa pamumuno ni Secretary Vince Dixon ay patuloy na tutulong at susuporta sa investigasyon na ginagawa ng ICI. Ang problema po ay hindi lang sa isang lugar, pero nationwide ang problema. Kaya po nito, meron po tayong nasirang project po dito. Ang nasabi po ni Secretary ay... Hindi, ang tanong, gaano kalaki yung damage? Sa kabuuan ng proyekto na sinasabi mo, may nasira, gaano kalaki yung damage? Basta may nasira, gano'n. Basta may nasira, basta yun. Oo, gano'n kalaki. ay meron ng aksidente dito sa makeshift wooden bridge na to ay pagawan through DE or yung regional director natin ng isang mas permanent steel pedestrian. Yun! So yan po iaatas natin kay RD or kay district. Ano lakas kaya kaya nga di ba lakas ng lindol sa Davao? Ay, may rason.
Ay, yung 4 na kilong baboy na ubos nyo na. Lechon ba? Pinaglechon pa ba yung mga ito? Ha? Ang tanong, may nakita ba kayo? May nakita ba kayo na ghost project? May nakita ba kayo na mga putang ina to mga to? Hindi ka may nakita kayo? Hindi, may nakita ba kayong ghost project, substandard o ano? Puta yung rock netting ako pag andalas kong bumabiyahe sa bundok eh. Makikita mo talaga kabilaan, puta may rock netting. Iba nga yung sa Davao, puta may cyclone wire pa eh. Yung pipigil dun sa lupa o kaya sa mga debris na bumagsak. Oo, di ba? Anak ng puta talaga yan, no? Ang masaklap nga nito, di ba? yung Davao, yung Davao ang ano nila, pinag-iinitan nila. Grabe, no? Grabe sila, no? Wala nakita kaya nanira na lang para may ma-report. Sanda, Ate Lloyd Clamor, good morning ha, good morning. Ate Lloyd Clamor. Tama ba yung narinig ko? Makeshift pa lang eh, ano yun? Tama ba yung narinig ko? Makeshift pa lang. Yung tulay na pinag-iinitan nila. Kaya nga eh. Anak ng putang, ano na pala ninyo? Dapat may tugtog dito na kuwang. Oh no! Hindi, ang masaklap dito pagdating nila doon, may mga poster. May mga poster doon na ano na ito. Iyan oh. May mga poster, sabi, kailan kayo mag-i-inspeksyon sa Davao? Oh. Ayan. Hindi ba sampal sa inyo 'yan? Kailan daw puta na nanawagan yung mga taga Davao, kailan daw kayo mag-i-inspeksyon sa mga ghost project ni Sandro Marcos at saka ni Tambaluslos? Hindi nga. Hindi ganito na lang eh. Kung dyan sa in-inspection ninyo, tanong nyo dyan kung bumabahaya. Kasi wala kayong masilip sa flood control, di ba? Kaya rock netting. Ha? Alam ko lang po siya talaga. Hindi nga, ito. Ito, pag-usapan natin ito. Ang daming issue. Grabe yung meron pang, ito maganda. Merong parating na bagyo, ngayong 10, darating ngayong 10. Alam nyo kung saan ang target? Luzon. Tatamaan ng Pampanga, Tarlac, pati Metro Manila. Oo, tatamaan Rizal, tatamaan Ilocos. Nakinig ako ng balita kina may bilis yan na 900 km per hour. Asahan natin na napakalakas ito kasi sabi nga eh, malayo landa ito. Grabe kalakas ito. Napakalakas na ulan na bagyo nito. O sana nga ako nananalangin ako wag dumapo kasi kakapakabit ko lang ng solar doon sa bundok eh. Nagpakabit ako ng solar eh sa bundok. Baka liparin yung mga panel ko doon, delikado. Ang mahal pa naman ng panel. Baka daan sabi ko, pantaas pa lang ng bahay ko rito, nasa tuktok pa naman ako eh, nagpakabit ako ng panel. Di ba? Ang masaklap ngayon, basta ang masaklap ngayon hanggang ngayon hindi pa rin nakakabisita. Hintayin natin meron yatang press conference ngayon, meron yatang press briefing. Doon sa may briefing yata sila ngayon sa diyan tungkol din sa Cebu. Okay. Ang masaklap lang nito, ito pag-usapan natin paano ako naiinis ako eh. Ito sa kabila ng mga nangyayaring pagbaha. Mga pagbaha dito sa ilang parte ng Pilipinas. Lahat mabaha pag may bagyo lang naman. Kagaya ng sa Cebu, kung saan panig ng Pilipinas. Tapos ang dami pa ng issue ng korupsyon ngayon. Yung mga involved sa mga putang inang flood control na yan. Ang tanong, natutuwa ako. Hindi ako natutuwa, natatawa ako. Ang daming dapat pag-usapan ng administrasyon ni Marcos. Grabe, ang daming problema. Kung sino-sino yung mga kawatan, dapat yung mga flood control project, dapat may isaayos ulit yan. Yung budget natin, dapat mabudgetan ng maayos, dapat nababantayan. Anong ginagawa nila? Dolomite, Davao. Dolomite, Davao, lahat. Puro sa mga Duterte. Puro sa mga nakaraang administrasyon. Di ba? Nakikita naman natin. Di ba? Ngayon, pumuputok ngayon yung mga pangalan ng mga politiko, kagaya ni Sino ba tong napanood ko? Ito, may napanood ako. Ito. Kagaya nito. Panoorin natin ito. Okay. Sino ba ito? Nasa mga palamuti na sa kalsada ang anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Inireklamo na sa Ombudsman sina Batangas 2nd District Representative Chinky Luistro at mga opisyal ng DPWH sa Batangas dahil sa umano'y overpriced Cat's Eye project na binaklas din kalaunan. Narito exclusive agenda report ni Joash Malimban. Nagsumite ng isang letter complaint sa Ombudsman ang grupong Bantay Trapiko laban ni Batangas 2nd District Engineer Sonia Paglitawan, DPWH Calabarzon Regional Director Jovel Mendoza at Batangas 2nd District Representative Chinky Luistro. Kaugnayan ng umano'y maanomalyang Cat's Eyes o Reflective Road Studs Project sa Batangas. Patay ka, Luistro. Road. Sa inihayang reklamo, sinabi ng complainant na tila may indikasyon ng overpricing, irregular fund utilization at wasteful implementation ng nasabing proyekto sa lugar. Ayon sa isang 2024 DPWH order, aabot sa 8.9 kilometers ang haba ng buong diversion road. At least 2.6 kilometers nito sakop ng Batangas City. Sa inihayang reklamo, sinabi ng complainant na sa kahabaan ng bypass, Bawan at San Pascual lang ang mayroong road studs. Kita-kita ito sa ilang viral videos ng mga dumadaan sa lugar kung saan nagmimisulat airport runway ang kalsada sa gabi. Dagdag pa ng complainant, matapos manong i-install ang nasabing road studs, pinaklas din ito kalungan dahil kinakailangan raw palang asfaltuhan ang kalsada. Personal na binisita ng Binario News Channel ang nasabing proyekto. Ang aming natatnan, mga butas sa kalsada sa parte ng San Pascual at Bawan na mistulang bakas ng mga binaklas na Cat's Eye. Ang dating Pilar Airport runway sa gabi, ganito na ang itsura dahil marami ring parte ng diversion road na wala pang mga ilaw.
Nahanap namin ng kontrata para sa nasabing roadside installation project sa lugar. Isang joint venture ito sa ilalim ng Kisha Construction and Supply at 3W Builders. Ang Kisha Construction, unang ibinalita ng Binary News Channel at pamamayari, itinawan City Councilor potensyal ng Tanawan. 2 buwan na nakalipas nang sabihin niya sa BNC na pinaprocess na ang divestment niya mula sa kumpanya. Ang process na po yung pagpapalit po ng aking transfer. Simula po nung nananaw po na ako, pinaprocess medyo matagal. Ito talaga lang ha. Sinabi ng kumplina na may estimated 7,500 CATSA units na makikita sa lugar kung 5,000 meters lang ng kalsada ang susukatin. Ang kanilang estimated overpricing aabot sa 75.7 million pesos. Paldo! 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 Paldo, di ba? Paldo! Kung pababasehan ang DPWH Detail Unit Price Analysis na unang inilahat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kung saan naabot umano sa 11,700 pesos ang presyo ng bawat piraso ng CATSA kahit na around 1,800 pesos lang daw ang market price nito including tax and installation. Sinuri namin ang nasabing kontrata, 98 million pesos ang kabuuang halaga ng proyekto pero wala itong kalakip na detailed breakdown at project scope. Ayon sa DPWH 2nd District Engineering Office, tinatayang 6.3 kilometers o katumbas ng mahigit 6,000 meters ang sakop ng proyekto. Kung susundin ang market price na binanggit ni Mayor Magalong, mahigit 16 million pesos lang dapat ang presyo ng proyekto. Ang susumahin, tila hinatungan ang proyekto ng mahigit 80 million pesos para sa ilang libong road studs na binaklas ng binuli dahil hindi pa pala tapos ang construction. Pagdating ng kumplinan, rendered unusable na ang mga CATSA upon removal. Pinuntahan namin ang DPWH 2nd District Engineering Office para kunin ang kanilang panig pero wala raw available na makipag-usap sa amin. Sinubukan din namin hingan ng pahayag si Congresswoman Luistro pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Ate Elena, Ate Elena ha? Shoutout sa'yo. Okay. Ang daming issue, di ba? Ang daming issue. Isa na rin yan lumalabas. Oh, hindi, ito. Dito tayo sa realidad. Ito in reality tayo, sumabog yung mga issue ng korupsyon, issue ng korupsyon sa administrasyon ni Marcos. Matapos yung mga sunod-sunod na mga pagbaha, putang ina, hinanap yung mga tawag nito, yung mga flood control project. Nasaan na yung mga pondo, ano nangyari hanggang sa nagkaroon ng Senate investigation, lahat diyan sa Blue Ribbon Committee, tapos meron pang ICI, tapos lumabas yung mga testigo, investigation dito, investigation doon, flood control dito, flood control doon, tapos hanggang halos hindi na mapagtakpan ng gobyerno ng administrasyon ni Marcos itong talamak na nakawan. Di ba? Ay, Nanay Josepina Goso. Thank you, Nanay Josepina Goso. Hindi na mapagtakpan, kabila na hanggat yung mga atake ng mga ibang bansa sa atin ng korupsyon, tungkol sa korupsyon, puro korupsyon, pagbagsak ng ekonomiya, pagtaas ng dolyar, lahat yan sumasabog na sa pagmumukha ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Totoo naman 'yon, yung mga kontraktor, mga politiko, yan lahat dami-dami na tayo. Ngayon, sa sobrang hindi na mapigilan o yung mga usaping korupsyon na yan sa pamumuno ni Marcos, kahit sabihin pa na siya ang nagbunyag niya, na hero pa siya, animal siya, ngayon, lumalabas naman ngayon yung issue ng digmaan. Di ba hindi ba ninyo napapansin? dati, kapag may issue tungkol kay BBM sa pamumuno niya, sa PI, kung saan-saan, di ba ang dami ng mga issue, tuwing may issue si Bongbong Marcos, ang pinapuputok nila noon, West Philippine Sea. Hindi pinapansin yung West Philippine Sea, punta sila kay BP Sara, punta sila sa mga Duterte. Tama, mali. Doon ang bagsak nila. Tapos dahil nga natapos na yung issue kay BP Inday, natapos na yung issue kay Tatay Digong, putang ina, balik na naman sila sa West Philippine Sea. Lagi nilang ibinabalik yung West Philippine Sea. Gumagawa sila ng tensyon diyan sa West Philippine Sea. Tuwing nagkakaroon ng mga anomalya, tuwing nagkakaroon ng mga anomalya o yung mga sumasabog na katiwalian sa pamumuno ni Marcos. Ay, Kuya Joe Bautista. Ay, thank you ha. Naku, baka naman pang-birthday ko ha. May mga taga-tanawan diyan. Okay, di ba? Ngayon, etong mga nakalang araw, may pasabog si Bronner. Ha? Nandun lang sa IPIC si Bongbong Marcos. Tapos nakikipag-usap siya doon sa mga kasama, mga miyembro ng IPIC. Bigla kang magbabanggit na aatakihin tayo. Wala ka mang binabanggit na bansa pero alam na namin kung sino yung tinutukoy mo na maaaring manakop o makipaggera sa atin. Ano sabi niya? Ay, pero sabi niya yun, pakinggan natin ito. Pakinggan lang natin. Saan na yun? Ito. General Bronner. Pakinggan natin ha. Ikaw talaga, General Bronner? Kung sakaling magkaroon ng gera o kaguluhan man expecting us to fight the war. Ang tanong, bakit naman magkakaroon ng gera? Kung magkakaroon ng gera o magkakaroon ng pag-atake, sino? Sinong gigera sa atin? Sinong atake sa atin? Ikaw talaga. Why? Bakit tayo atakihin? Ano bang ginawa natin? Ano bang ginawa ninyo? Bakit tayo aatakihin? Ha? My goodness, bakit? Anong problema? Ha? Anong problema natin? Bakit tayo atakihin? Mr. Bronner? Hindi nga. Ano bang meron? Ha? Sino nga atake? China? Anak ka ng shock tong ka. Why? Bakit tayo atakihin ng China? May ginawa ba kayong kabulastugan dyan sa West Philippine Sea? Ha? Bakit? Nagtatanong lang ako ha. Tuloy. Saan yung video? Ourselves during the first part of the conflict. Tayo muna ang makikipag-gera. Kaya napaka-importante. Una nating lumabang mag-isa para ipagtanggol ang ating bansa sa panahon ng giyera at kaguluhan. Ito ang inihayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Kaya patuloy ang ginagawang pagsasanay at pagpapalakas ng sandaang lakas ng bansa gaya ng Joint Exercise Dagat Langit Lupa o AJEX Dagat Pa 09-2025 na binuksan ngayong araw at tatagal hanggang November 14. Isa itong unilateral exercise ng AFP na lalahukan ng ibang sangay ng sandaang lakas kabilang ang hukbong dagat, hukbong himpapawid, hukbong katihan at Special Operation Forces. Layo ng pagsasanay na patatagin ang
koordinasyon at pagtutulungan ng bawat sangay ng Sandatang Lakas ng kanilang mga taktika at pamamaraan. Hindi ba? Ito para sa akin lang Bago tayo maghanda sa gera, di ba? Dapat paghandaan muna natin yung pagbaha. Ano sabi ni Tatay Digong? Kala niyo ba pagka nagkagera, bobombahin na? Ang unang bobombahin yan, mga dam. Unang bobombahin, mga dam. Dam. Pag binomba ang dam, ano mangyayari sa Metro Manila? Ano ang mangyayari sa iba't ibang panig ng Pilipinas? Maraming tubig yun, babaha. Pag binomba ang dam, babaha, mawawalan tayo ng supply ng tubig, mamamatay tayo sa uhaw. Ano pa? Communication. Energy, ilaw, kuryente. Ha? Power supply nga, Orlando Nicolas, kuryente, power supply. Di ba? Yun ang sinabi ni Tatay Diggs eh. Di ba dapat yun ang unang-una natin paghandain? Wala nga tayong bunker dito sa Pilipinas eh. Ha? Okay, pag-usapan natin yan. Sa totoo lang yung mga issue na yan, pinapuputok nyo sa West Philippine Sea. Timing yung paggawa ninyo ng framing. Ha? Yung framing. Halatang ginagawa ninyong palangga yung issue na yan. Yung gera-gera na yan. Yung posibleng gera sa China. Hindi, sa totoo lang. Utang na ginagawa niyo palakip ano yan palakip issue yan dahil hindi na kinakagat ng mga Pilipino. Oo, yung mga style niyo kabulukan diyan. Palibasa tayo, Pilipino tayo, patriot tayo, nagkakaisa lamang tayo, pagkabansa na natin ang inaapi. Tama mali. Pagkabansa na natin ang inaapi, talaga lumalaban tayo, doon tayo nagkakaroon ng pagkakaisa eh. Nawawala yung bahid politika natin eh. Oo, yung mga political leaning natin nawawala eh. Nagkakaroon tayo ng pagkakaisa na ipagtanggol ang bayang Pilipinas. Iyon ang ginagawa ng administrasyon na ito. Ha? Kasi tapos na sila sa mga Duterte, wala na silang pantapal sa mga issue eh. Kahit anong gawin ninyo, hindi nyo matatapalan yung issue na yan. Habang pinag-uusapan sa Senado, yung mga flood control scam na yan, oo, bigla kang sasabihin mo, gera? Ano sabi? Sakaling may umatake sa Pilipinas, gusto ng Pangulo na kayanin ng AFP na sulong dumepensa ng hanggang isang... Where is our friend? Where is our big brother? Para saan yung mga edka putang inang edka na yan? Bakit nandito yan? Bakit hindi tayo tutulungan? Bakit maghihintay pa tayo ng 30 araw bago tayo tulungan? Ba't pa kaya tayo ng 30 araw kung tirahin na tayo ng nuklear ng China? Ha? Loko! Ba't pa kaya tayo? Sa palagay ninyo? Di nga, may abutan pa kaya? Yung mga tutulong sa atin? Nayawa na. Pensa ng hanggang isang buwan bago magpatulong sa mga kalyado. Kabilang yan sa pinagsanayan sa military exercise ng Sandatang Lakas. Nakatutok si Chino Gaston. Sakaling sumiglap ang gulo at atakihin ang Pilipinas na mga dayuhan, maaaring lilipas muna ang panahon bago makarating ang mga kaalyado ng bansa para sumaklolo. Kaya ang direkta ng Pangulo sa Armed Forces of the Philippines kapag nangyari yun, maghanda para makapagdepensa muna mag-isa ang AFP ng hanggang isang buwan. Ano kaya pumasok sa kukuto ni BBM, no? Ano kaya pumasok sa kukuto ni Bongbong Marcos at naisipan niya yung gera na yan? Ano yan, para pag-usapan? Para takutin ng mga Pilipino? Ha? O pantapan nila sa issue ng korupsyon sa kanyang administrasyon? Kasi bakit? Diba? Habang pinag-uusapan yung korupsyon sa pamumuno niya, yung atensyon ng media at ng publiko inililipat mula sa katiwalian patungo doon sa patriotism. From accountability papunta sa galit sa mga dayuhan, sa mga incheck sa China. Di ba? Putang na! Yung mga ganyang issue, effective yan eh. Effective yan na diversion ng Malacanang. Kasi bakit? Emotional kasi tayo. Yung usapin pagdating sa China eh, kapag pinag-uusapan na yung sovereign niya eh. Pinag-uusapan na yung gere eh. Nagkakaroon tayo ng sense of unity. Kahit pansamantala. Di ba? Nakakalimutan ng mga tao yung tanong na nasaan ang pondo? Nasaan yung mga magnanakaw? Nakakalimutan nila yan dahil mas nangingibabaw sa mga Pilipino ang tanong na paano tayo lalaban? Style nyo bulok! Sa madaling sabi, ginagawa nilang pambansang issue yung China para pagtakpan yung domestic failure, yung kabulukan ng gobyerno. Diba? Alata naman kayo masyado. Anak ng putya. Diba? Habang busy. Oo. Ang gobyerno sa usapang gera, mas lalo nilang pinababayaan o napababayaan itong climate resilience, yung mga pagbaha, yung mga disaster governance, mga issue na tunay nakakaapekto sa milyong-milyong Pilipino. Ang tunay na gera, na dapat harapin, hindi China. Meron tayong gera, may sarili tayong gera ng katiwalian. Gera dyan sa kapabayaan. Gera sa paggamit ng pondo ng taong bayan. Utang yan ninyo. Buwisit kayo. Utang na, bakit nililipat ninyo sa war narrative? Ano, para ipakita mo na matapang ka, Bongbong Marcos? Hindi ka nga makalapit kay Xi Jinping? Takot ka nga masuntok ng kanyang security? Abi, matapang ka, makikipaggera ka, buwisit. Tratado. Putang ina mo. Di ba? Ginagawa niyong propaganda yung gera, yung war narrative eh. Buwisit kayo. Sus.
tanong. Ito, kung tutusin, ang dapat itanong, handa ba tayo sa gera laban sa China? Handa ba? Handa ba? Yun ang katanungan ninyo. Dapat ang tanong ninyo, ganito. Paano tayo mananalo laban sa baha? Paano tayo mananalo laban sa gutom, laban sa korupsyon? Di ba? Eh kung kayo nga mismo, nasa gobyerno, nagpinababayaan ninyo, putang ina ninyo, kagalit kayo iniiba ninyo yung narrative eh. Buwisit kayo, tapos sasabihin ninyo, kailangan lumaban tayo, ipagtanggol natin yung sarili. Puta kasi yan. Kailangan palakasin natin yung kakayahan ng bansa. Diyan sa pagdepensa para matiyak. Yung para matiyak na tayo makakaresback tayo, makakasagot tayo sa mga banta ng pananakop na anak. Buwisit na yan. Ang sarap pakinggan, ano? Ang sarap pakinggan. Ang tanong dyan yung sinabi ni Bronner, handa tayong lumaban, lalaban tayo, kahit kulang tayo sa kagamitan. Ha? Lalaban ka kahit kulang ka sa kagamitan? Talaga tayo nang lalaban kasi hindi naman makikipagdigma ang Amerikano sa atin Pinagbabawal yun sa Mutual Defense Treaty. Pinagbabawal yun. Sige, gumawa ako ng video. Panoorin niyo itong ginawa kong video, ha? Nasaan na yun? Ito talaga. Ito, ginawa ko itong video na ito. An hour before your meeting with President Xi, you posted on social media that you instructed the quote Department of War to start testing our nuclear weapons immediately. What did you mean? Well, we have more nuclear weapons than any other country. I think we should do something about denuclearization. And I did actually discuss that with both President Putin and President Xi. We have enough nuclear weapons to blow up the world 150 times. Russia has a lot of nuclear weapons, and China will have a lot. They have some. They have quite a bit. So why do we need to test our Well, because you have to see how they work. You do have to. And the reason I'm saying testing is because Russia announced that they were going to be doing a test. If you notice, North Korea is testing constantly. Other countries are testing. We're the only country that doesn't test, and I don't want to be the only country that doesn't test. Are you saying that after more than 30 years, the United States is going to start detonating nuclear weapons? I'm saying that we're going to test nuclear weapons like other countries do. But Yes. the only country that's testing nuclear weapons is North Korea. China is not. No, Russia's testing So nuclear weapons. my understanding And China's testing them too. You just don't know about it. that would be certainly very newsworthy. My understanding is what Russia did recently was test essentially the delivery systems for nuclear weapons, essentially missiles, which we can do that, but what not with nuclear Russia's weapons? testing and China's testing, but they don't talk about it. Again, Sige, testing kayo. We're different. We talk about it. We have to talk about it because otherwise you people are going to report. They don't have reporters that can be writing about it. We do. However, 3 days later, 6 months later. Because if you fight a war, you will have MAD, mutually assured destruction. China and the United States eventually will need to live in peace. Whatever problems they have, they need to resolve them in peace, in negotiation, in diplomacy. That's why, if you have not watched the Victory Day parade in Beijing on September the 3rd, one of the weapons China demonstrated is a missile with all the warheads. We call it 61 because it can contain 60 nuclear warheads plus 1 hydrogen bomb. Now, in the world of today, let me tell you, which country has hydrogen bomb? China is the only country with hydrogen bomb. That ICBM can cover every corner of the world in less than 20 minutes and destroy any target in any corner of the world without any possibility of being intercepted. I hope Washington has learned the lesson. They know, as I declared in my interview with Abrams of the United States, very distinguished American, I basically told him, if you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. This is very serious. China's policy is very clear. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. That's why, while I'm pained to see the confrontation between China and the Philippines in the South China Sea, I also feel blessed that they are only using water cannons against each other. Make no mistake, China has more lethal things than water cannons. But I hope we will only use water cannon, and we will not escalate, and we will never use real ammunition between China and the Philippines. Now, Narinig mo, Bronner? Ay, Kyle Spencer, nagpapasalamat nga sila yung China. Nag-water cannon lang ang gamitan ng China at saka Pilipinas. Anak! Ha? Ulit! Ano, natawa nga ito, China Sea, I also feel the confrontation between China and the Philippines in the South China Sea. I also feel blessed. I also feel blessed. Bakit ka blessed? Bakit? They are only using water They are only using water cannon. Putang ina. Tapos, Bronner, gera ng gusto. Pinaghahandaan na kasi magigera na raw. Ha? Anak. Diyos mio. Tuloy. Against each other. Make no mistake. China has more lethal things than water. Make no mistake. Putang na magkakamali, Bongbong. But I hope we will only use water cannon, and we will not escalate, and we will never use real ammunition between China and the Philippines. Hindi na tayo kagamitan Water cannon lang. Tapos kasi... ewan ko sa inyo. Di ba? And we will not escalate, and we will never use real ammunition between China and the Philippines. Now, Mr. Abrams also challenged me, saying that China's military buildup is a challenge, a threat to our neighboring countries. I told him point blank,
No country in China's neighborhood is a match against China in terms of military power. China's military buildup is a matchup against only one country, that is the United States. China will never allow the United States to launch a war against China, conventional or nuclear, without suffering devastating consequences. Less than an hour before your meeting. Di ba? Pero ito si Bronner, hay! Hanggang... si Bronner nga mismo, aminado, na kulang tayo sa kagamitan eh. Di ba? Siya mismo nagsabi. At sinabi niya rin, kung sakaling may mangyaring gera o agresyon, dapat may sariling kakayahan ng Pilipinas na manlaban. Oh, bakit? 20 to 30 days ba bago dumating yung mga alay natin? Ano ibig sabihin nito, di ba? Aminado ang AAP na handa, si Bronner. Aminado na ang kasundaluhan natin handa, pero kulang. Pinagdiin niya kay Rosby niya, we are ready to defend, but we are still lacking in equipment. Luma na yung mga barko ng Philippine Navy. Kaunting aeroplano lang at saka radar yun ng Air Force. Yung dalawang helicopter, putang na, nalaglag pa. Yung isa, emergency landing. Yung isa, titingin lang ng epekto ng baha. Putang na, nasunog pa, bumagsak pa, nag-crash pa. Yung mga missiles natin, putang na, limitado. Ano gagawin natin? Higit sa lahat, kulang tayo sa pondo kasi nilalakaw ng mga putang inang mga politiko. Wala tayong pondo para sa maintenance, sa logistic, magastos ang gera. Eh kahit man yung mga panahon pa, unang mga panahon pa eh. Hindi pa uso yung mga baril-baril, hindi pa uso. Pana lang sibat at saka espada eh. Grabe rin ang gastos eh, di ba? Naghihirap yung bansa eh. Anak, putang na ginagawa ninyong pambansang drama, yung gera. Kapag sinabi ng mga opisyal natin, kagaya ni Bronner at ni Gibo, na dapat tayong lumaban, yun ang problema ay nagiging emotional tayo, nagiging patriotic yung tono natin. Di ba? Eh kadalasan naman, tinataon lang naman yan tuwing may mga sumasabog na issue ng katiwalian, issue ng kapabayaan ng administrasyong ito. Anak ng putragas lang. Di ba? Eh ngayon nakikita mo, sunod-sunod yung pagbaha, sunod-sunod yung landslide, yung mga bagyo. May mga expose dyan sa flood control project na yan. Mga kongresista, pati mga SALN nila, pati DPWH, mga malalaking politiko. Tapos putang na mag-headline ka ng China threat. Sovereignty, defense sa ating soberenya. Anak, putang na classic na diversionary tactics ang ginagawa ninyo. Inaangat ninyo yung external threat ng bansi para tabunan yung problema ng korupsyon sa bansang ito. Anak ng pusang gala kayo. Narinig naman ng China, di ba? Hindi nila gagamitin, wag yung pilitin. Jennifer Robles, maraming salamat Ate Jennifer Robles, di ba? Yung pag-iingay na yan ni Bronner, ewan ko sa inyo. Buisit na yan. Hindi siya, baka patulan tayo ng China, lagot tayo, kaya nga eh. Hindi nyo nga mapunduhan ng maayos yung AFP. Puro kayo, makikipaghera pa kayo. Di ba? Mariusip kayo. Alam nyo sa totoo lang, mas madaling iwasan ng China kaysa sa baha eh. Sa totoo lang, mas madaling iwasan ang giyera laban sa China kung makikipag-usap yung gobyerno at makikipagkasundo. Tapos daanin nila sa diplomasya para hindi madamay kung anumang merong sigalot ang China at saka Amerika. Samantalang yung baha, nangangailangan pa ng malaking pondo. Ito, kung iiwasan mo, ano madaling iwasan nga tanong ko sa inyo? Kayo dyan, na namumuno sa gobyerno. Kayo na nanonood. Mami Susan, thank you. Ano mas madaling iwasan? Yung gera o yung baha? Sige nga. Sige, ano mas madaling iwasan? Mas madaling iwasan yung gera Yung baha, hindi mo maiiwasan yan eh. Maiwasan mo ba yung baha? Agad-agad. Bago maiwasan yung pagbalayang nakakailangan ng napakalaking pondo. Napakahabang panahon. Lalong-lalo na napakahabang panahon para labanan yung mga magnanakaw sa gobyerno. Mga magnanakaw ng pondo para maayos yung lintik na baha na yan. Diba? Kaya mo iwasan yung gere. Pero itong baha, hindi mo ito pwedeng iwasan hanggat may bagyo, may baha. Kaya lang ang problema, hanggat may baha, may magnanakaw. Diba? Tangina ninyo. Kasi kung sa reality, mas madali iwasan yung gere. Kung meron lang tayong matinong diplomasya, meron tayong balancing foreign policy. Tapos yung presidente natin, hindi nagpapagamit sa kahit anumang superpower na bansa. Buwisit. Di ba? Anak. Kay Spencer, pagalitan mo nga sila kay Spencer. Sus Maria. Madaling iwasan ng gera basta gusto ng gobyerno. Utang na itong presidente natin, kinakalagkad pa tayo sa gera eh. Mapagtakpan lang yung kaululan na pinaggagawa ng administrasyon niya. Di ba? Ang mahirap kapag ginamit ng gobyerno yung banta ng gera para gawing pampalito sa issue ng nakawan, ng korupsyon, ng katiwalian, ng baha, ng gutom.
pagtaas ng presyo ng bilihin, pagbagsak ng ekonomiya, kahirapan, kapabayaan sa mga disaster response. Di ba? Ang dali-dali iwasan eh. Ang dali iwasan ng gera kung mayroong political will. Kung gagamitan mo ng diplomasya. Hindi naman gusto makipaggera ng China eh. Di ba? Hindi gusto makipaggera ng China sa Pilipinas. Bakit? Meron tayong pares na economic interest eh. Ang problema, nakikisawsaw itong Amerika. Di ba? Ito naman si Bongbong. Yes sir, yes sir, yes sir. Oo, puro yes sir siya sa Amerika eh. Kagaya ng pagpapagamit niya ng mga EDCA bases dito eh. Di ba? Paggamit niya ng base militar. Tayo yung nagiging proxy battleground ng China at saka ng US. Bakit? May military base eh. Ganyan ang nangyari noong World War II. Sus Mario Joseph. Kung marunong yung gobyerno makipag-usap, hihiwalay mo yung national interest doon sa foreign interest ng US. Madali. Tanginan yan. Pero yung baha, hindi mo pwedeng kausapin yung baha. Yung China, yung US pwede mo kausapin. Hindi mo matadaan sa diplomasya yung kalikasan. Hindi mo kayang pigilan ng mga press statement mo, yung mga media conference mo, mga ganon, mga diplomatic atututu, di ba? Hindi mo magagamitan ng ganyan yung ulan. Hindi mo magagamitan yung ganyan yung mga pag-apaw ng mga ilog na yan. Alam ka ng putang ina talaga. Sabi, sasabihin mo ba yung langit? Huwag ka babagsak ha? O, pwede ba usap tayo? Pistok muna tayo? Huwag ka muna magbuhos ng ulan. Pwede ba yun? Pwede ulan lang, wag bagyo ha. Daanin natin sa diplomasya. O, sasabihin mo sa kalikasan? Anak lang putang ina talaga. Di ba? Hindi mo kayo pigilan yan eh. Samantalang gera kayo mong pigilin. May paraan. Itong bagyo, wala. Hindi naman pwedeng halangan ng pag-asa yan. Putang ina, ayop na yan. Ano sabi? Pwede ba sumunod ka sa schedule? Kaya nga eh. Anak lang po, hindi, nakakainis. Anak lang, biruin mo, pwede mo ba sabihin? Sinabi mo lang nga, di ba? Sa mga opisyal ng gobyerno, tigilan yung wag muna kayong magnakaw ngayon. Ano yun? Buti pa yung magnakaw, pwede mo pagsabihan, di ba? Meron tayong napanood. Sinabi ni, sino to? Vince Dizon? Ano sabi ni Vince Dizon? Sabi ng presidente, tigilan muna ang pagnanakaw. Sa bagyo, pwede mo ba sabihin yun? Anak lang putang ina talaga niya, no? Puta, mayayari kay Spencer niya mamaya eh. Di ba? Kaya kung titignan mo yung realidad, yung baha, ang hirap iwasan yan. Hindi sapat yung gusto mo lang. Di ba? Putang ina niyan. Huwag muna tayo magnakaw. Oo, di ba? Di ba dapat nagpaalam mo lang ABBM yung bagyo? Kaya nga eh. Putang ina niyan. Hindi sa totoo lang. Kung gusto talaga maiwasan ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang gera, dapat hindi niya ginagamit yung tensyon diyan sa China, sa West Philippine Sea. Hindi niya dapat ginagamit yan bilang diversion issue na sa nangyayaring korupsyon. Di ba yun ang ano? Di ba? Putang na. Sus Mario Joseph. Putang na ito si Bronner. Ito si Bronner eh. Atapang na tao. Atakbo atulin. Anak ng putang ina. Ang tapang-tapang ninyo, hindi nga kayo, duwag ka nga magpa-drug test? Sus Mario Joseph. Eh putang, gera, magdidesisyon ka lang eh. Makikipag-usap ako hindi. O makikiusap ako, wag tayo mag-gera. Ayusin natin sa diplomasya, di ba? Ayusin natin yung mga hindi natin na pagkakasunduan. Basic eh. Eh yung baha, may pag-uusap ba dyan? O sabi mo, oy baha, wag ka muna bumaha. Dahan-dahan lang. O baha, wag ka muna dito dumaan, puro Davao ka lang. Testing natin yung flood control sa Davao para may masilip kami sa mga Duterte. Di ba? Papasampal ko kayo kay Nanay Morning Joe eh. Nay Morning Joe, ano ba ito mga, ano ba talaga yan? Hindi, ginagamit nila yung pampolitika eh. Yung pampolitika, ginagamit yan ngayon ng gobyerno, yung issue diyan sa China para pagtakpan ang baho ng korupsyon at saka yung kabiguan. Kabiguan na maisaayos yung mga proyekto na yan na dahilan ng pagbabaha. Putang ina niyan. O yung gusto ng China, negosyo hindi gera. Kaya nga eh. Hindi sa totoo lang, ginagamit lang ni Marcos yan pantakip sa issue para pagtakpan yung nakawan. O yung nakawan sa gobyerno. Ibig sabihin, si Marcos mismo. Di ba? Kasi pag ginamit ng pantakip, pinantatakip mo yung issue. Yung issue ng China diyan sa West Philippine Sea, ginagamit mo para pagtakpan. Oo, yung kabulukan ng gobyerno mo. Isa lang ibig sabihin. Si Marcos mismo ang nagsusubo sa atin. Siya mismo ang nagsusubo nagsusubo sa bansang Pilipinas para sa gera. Yan ang pananaw ko. Hindi sa totoo lang. Dapat din niya ginagawang issue yan eh. Issue ng national security. Issue ng soberenya.
Hindi niya dapat parang tinatakot niya yung mga tao eh. Hindi niya dapat, sa Taiwan niya, hindi nga nila pinag-uusapan niya sa Taiwan eh. Sino nasa Taiwan ngayon dyan? Diba? Kasi pag ginagamit na ng leader, ginagamit na ng isang leader, ang tensyon diyan sa labas, gaya ng issue dyan sa China para pagtakpan yung mga problema. Oo, mga problema dito sa ating bansa tulad ng korupsyon. Korupsyon, kapabayaan, kawalan ng direksyon ng ekonomiya. Parang sinasadya niyang itinutulak yung bansa sa bingit ng gera para lamang makaligtas siya sa mga batikos. Diba? Hindi sa totoo lang. Hindi naman niya gusto makipaggera. Hindi naman gusto makipaggera ni Marcos. Pero sa mga pamamaraan na ginagawa niya, sa pamamaraan ng mga pahayag niya, sa mga galaw niya, parang mas ginugusto niyang palalain pa yung sitwasyon. Hindi nga. Pinapakita niya sa publiko, napakatapang niya kuno. Nagpunta pa doon sa ASEAN Summit, putang bida-bida pa siya doon, putang bina natin yung China. Ang tapang no, pero hindi makapagpa-drug test. Ang tapang niya doon. Kung sabihan siya ng China, putang namang tapang-tapang mo, tirisin kita eh. Bahala sa inyo, hindi niyo masolusyonan eh. Makikipaggera ka pa sa amin. Hindi mo nga masolusyonan yung pagkain ninyo eh. Yung agriculture ninyo eh. Hindi mo nga masolusyonan yung anti-corruption ninyo eh. Yung nakawan sa gobyerno mo eh. Makikipaghira ka pa. Kung ako sa Xi Jinping, sabihin ko yun. Hindi kung ako China, sabihin, ay, banat, tumigil-tigil ka. Anong kira-kira, tumigil ka na, water cannon nga, hindi ka pasalamat na lang ako, water cannon na lang. Bida-bida ka dito, tapang-tapang mo. Sa bansa mo, sinusuka ka. Minumura ka. Drug test nga, hindi mo magawa, mapadrag test ka muna. Xi Jinping. Hindi mo nga maayos yung gera nyo dyan laban sa korupsyon, gera laban sa baha. Di ba? Utang ina ka. Magtitrip ka pa rito. Lakas mo magtrip pa. Utang ina talaga. Hindi ka sa totoo lang. Hindi ka bakit ba? Di ba? Anak ng putang na talaga niya, no? Magaling kang kupal ka. Bea, puta isa ka dyan, Bea. Bea. Namimiss ko si Bea eh. Bea, isang bagsak. Guys, lang gusto ko sabihin sa'yo ngayon. At nagpapasalamat ako, masabi ko sa mukha mo ngayon, puro ka mo! Nagalit na Bea. Nagalit na. Schedule mo lang ni BBM yung bagyo at ba. Hindi bad trip ang puto talaga siyan. Ginagawa niya national issue eh. Hindi, di ba? Mr. President, huwag mong gawing national issue yung West Philippine Sea at saka China. Huwag mong gawing issue. Alam naman namin na dahilan mo yan para makalimutan ng mga tao yung tunay na issue na mas nakamamatay. Meron tayong tunay na issue dito na nakamamatay. Ang dami nang namatay. Yung ilan na namatay? Mahigit isang daan na ba? Baha, gutom, kawalan ng trabaho. Di ba? Yung tunay na presidente dapat, kumbaga sa ikaw yung fire extinguisher. Hindi yung ikaw pa yung nagsusulsol. Buwisit. Buwisit na yan. Delay and diversionary tactics ang ginagawa sa issue ng flood control. Ewan ko yung mga yan. Si Bruno na nga mismo nagsalita. 20 to 30 days. Di ba? 20 to 30 days tayo makikipagdigma bago dumating. 20 to 30 days muna natin ipagtatanggol yung sarili natin. Gutom ang mga tao, puta issue mo, gera. Hindi ka nga makapagbigay ng ayuda ngayon diyan sa nangyari sa mga nasalanta ng baha dyan sa Cebu. Wala kang pondo para sa kanila. Yung bigas ibinibenta mo pa. Makikipaghira ka pa? Anak. Di ba? Hindi nga. Buwisit na yan. Isang bagsak lang tayo ng nuclear. Puta lang, maawa ka naman, BBM. Paano yung mga jowa ni Ka Spencer? Hindi niya pa nadadali, putang ina eh. Hindi niya pa natitikman yung mga jowa niya. Magkakagera na. Di ba? Huwag kayong galon. Hindi pa kami nagkikita ni Bargain Shopper, magkakagera na. Si Mira Solison hindi pa nakakatikim ng luto ng Diyos. Gigirahin mo na. Anak. Visit na yan. Kaya special baka naman. Hindi pa nagkikita si Casmay at si Kuya Joe Bautista. Ano ba kayo? Puro na lang bijakol. Tangin na visit. Magaling kang kupal ka. Di ba? Patay tayo dyan. Hindi nakakainis eh. Ano ba presidente, meron tayong utang ina naman. Magbenta daw muna ng 20 pesos na bigas, pambili ng bala. Buwisit na yan. Kami na asa malayo ang ligtas. Kaya punta talaga ako bundok. Sa bundok ako, bahala kayo magputukan dyan. Utang ina. Oh no. Hindi kayo. Ito General Browner. Hindi kayo na lang. Hindi mo natin tanong si General Browner baka sumagot eh. Sa inyong palagay, handa bang makipaggera ang Amerika para sa Pilipinas? Sige. Handa bang makipaggera ang Amerika para sa Pilipinas? Tanong! Sige. Di ba?
BBM, tanongin mo yung tatay mo. Alam ng tatay mo yung sagot. Di ba hindi? Iba na si BBM sa kanyon. Di ba? Wala, hindi. Malabo. Oh, sabi ng US, lo yung mga Pinoy. So yung wallet ko. Ito. Dali. Baka historical sa USA pa lang marami ng problema. Hindi makikipaggera ang Amerika. Nandun yan sa ano nila sa Mutual Defense Treaty. Pagka nagkaroon ng armed attack, yung isang partido laban sa isa. Hindi malabo. Yung pagtulong ng US, nakadepende yan sa sa ibang bagay. Anong klaseng atake ang umatake sa Pilipinas? Yung kung ang atake ng harassment, mga lethal strike, mga ganon, yung kung bakit invasion, di ba? Ganon. Sino yung inatake? Philippine troops ba yan? Bangko ba yan? Aircraft ba yan? Depende. Kailangan pa ng tinatawag na congressional or constitutional process doon sa Amerika. Pag-uusapan pa nila yan. Kahit isa walang hypersonic ang US, basta yung mga sundalo nila nasabi tutulong pag may kalamidad, wala. Gera wala. Biruin mo, di ba? Hindi ka natin sila nakikita pag may kalamidad eh. Gera pa kaya? Di ba? Yung Ukraine, ano nangyari? Pinabayaan ng US, Pilipinas pa kaya? Mga ulol, huwag niyo isubong ang mga Pilipino. Wala eh. Aid lang ang ibibigay nila sa atin at saka logistic. Pero, sundalo? Malabo. Ayun lang, magandang araw, gabi, hapon, tanghali, umaga sa inyong lahat. Kita tayo sa susunod na live. Love you all, Mama Chup Chup, babush.